Psalms 19 verses 7 to 10. During our fellowship before, this has been our song concerning the Bible. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Look at that, mga kapatid. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Look at what God can do to a man. Look at what the Bible can do sa buhay ng isang tao. Last Sunday, we talked about the Word of God. It is a lamp unto our feet and a light unto our path. We've given you the exposition of that term, that yung lamp, kaya nang ilawan yung single step mo. It means we need the Word of God as a lamp to guide our every step, every decision, every part of our lives. And it is a light unto our path. Pinagliliwanag niya yung landas natin na kalooban ng Diyos. It means, yung mismong tatahakin mong journey, yung mismong lalakbayin mo, nililiwanag na ng Diyos yan. Yung mga bumps, kapita ng Panginoon ng Bible yan, yung mga, pwedeng mga red flags sa daan mo na mag-iwasan, yung mga danger na meron talaga mga afflictions along the way. Kapita ng Bible yan. Kaya nga, actually, if you live in the Word of God, by the Word of God, yung buhay mo, alam niyo yun mga kapatid, may counsel lahat ng Bible dyan. You can take your decision making from the Word of God. Now, in this passage, kung kinakita before ito, we talk about the law. What is the law? What is the testimony, the statutes, the commandments, the judgment of God? Ating pinag-usapan last time yan. Now, ano yung gagawin naman nila sa atin? Ano yung benefit nila? What this Word of God can do sa buhay natin? Number one, the law of the Lord is perfect. Remember, kung gusto mo, this is God's revelation, di ba? Nag-usapan yan. This is where God revealed Himself, the perfect law. Kaya walang makaka-perfect din eh. Because the perfect of the law of the Lord is perfect. And what this law can do? Converting the soul. Isn't it this the schoolmaster na napapakita ko sila si Kristo, the one who fulfilled the law, na nag-lead sa atin patungo sa perfect one, si Kristo, para tayo hindi ma-justified by the law, but ma-justified tayo by faith, not by the works of the law. It converts the soul, mga kapatid. The testimony of the Lord, the truthfulness of the Lord, the witness of the Lord, it means, is sure. Kaya nga, di ba, talk testimony last time, it means the witness, it means yung truthfulness ng sinasabi ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, the testimony of the Lord is sure. Sigurado, tiyak. You cannot double mind there. Hindi ka pwedeng, alam mo yun, meron conflict pa doon, nakipili ka pa between good and good, good and evil, evil and good. Hindi na po. It is sure testimony. If God declared that, pwede mo pang hawakan. That's the Bible. I will tell you something that can benefit you, I believe. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Hindi gusto ko dito. Mga kapatid, last time the psalmist in 191:5 down the line, ating pinag-usapan niya, kahit may affliction kayo, can still rejoice in the law of the Lord, diba? Yung pagkukuha naman ng kagalakan mo, huwag sa iba. Kung yung nangyari sa'yo, based sa Word of God, based sa promise ng Diyos, kakagalak mo yan. Pero I'm telling you, mga kapatid, yung kagalakan mo yan, your rejoicing will come from the statutes of the Lord. Kaya kung meron ibang mapasaya sa puso mo ngayon, I doubt that is, kung hindi yan kalooban ng Diyos, ang daan niyo, He will not invest sa mali. Hindi siya mag-invest sa mali. The commandments of the Lord is pure. And because it is pure, it enlightens the
enlightening the eyes. Imagine mga kapatid, sometimes meron mga gray areas, parang shadowy, parang malabo, hindi mo alam, hindi mo maintindihan. But the Lord will enlighten your eyes to see kung ano talaga yung tama. Madaling mamili sa tama at mali. Tama? Pero yung tama at saka parang tama, yan ang problema natin. May tama at saka parang tama eh. Tsaka may tama, tsaka may tama. Then that is when you will need the Word of God to give you discernment. Ang ganda ng discerning spirit, mga kapatid. Habang lumalalim ka sa Word of God, lumalalim sa Word of God, tumataas yung discernment mo naman. Bakit? It is the work of the Spirit. Remember, it is authored by the Holy Spirit. Enlighten your eyes. Kapag ito niya maliwanag, tandaan nyo, maliwanag lagi sa Diyos. In Him was life, and the light was the light of men. Walang kadiliman sa Diyos. Siya yung maliwanag. And was verse 9, the fear of the Lord is clean. Alam nyo, sometimes I want to give a message once more about the fear of the Lord. Ito yung nawawala sa atin, takot sa Diyos. Kung takot ka lang sa Diyos, hindi ka naman papalya sa pagsamba. Kung takot sa Diyos, babasa ka ng Bible mo. Kung takot sa Diyos, you will follow what God said. Kaya yung makinig yung mabuti, hindi ito lecture lang para meron dito. Ito, pag-aaral natin, living the Word from the living Word. Nang sa ngayon, totoo maging reality sa atin ang pamumuhay sa Word of God. Why? Because enduring forever, ito yung enduring Word of God. It will last forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Remember we talk about judgment? It means justice, it means decision, it means final authority. That judgment, mga kapatid, are true and they are righteous all together. Pag samasamahin yan sa anumang anggulo o sa ginamit ng Word of God, it is righteous, it is judgment, it is justice. Now, nung binalik ng Bible, kung ano ang pakilabag niya sa atin, ano yung ginagawa niya sa atin, yung work ng Word of God sa buhay natin, binanggit, ano ang response natin? Yan. Napapakinggan nyo, ever since start tayo dito sa topic ito, living the Word from the living Word, anong response mo? Kaya check ko yun eh. Kamusta yung Bible reading journey mo? Kamusta yung life mo sa Word of God? Ito na verse 10. More to be desired are they than gold, yet than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Ano yung halaga dapat na response natin sa Word of God? Diba, nag-aaral kayo para makapagtrabaho kayo maganda. Orientation ng Pilipino culture yan, education eh. Para kung may trabaho ka, may maganda kang income, maganda kang kayo. Huwag tayo pakitong ito, lahat tayo gusto ng pera. Tama? Kaya nagpupursige kayo eh. You want money. But you know what? Money, gold represents money, wealth, possessions. Sabi ng Bible, more to be desired are they than gold. Mas higit mo siyang nanasakin. Mas higit mo siyang gugustuhin. Sigurado ko, merong papapatao na meeting para magkapera, pumunta lang maraming tao yun. Kahit kung inaantok, di ka nagkakabong yan. Tawagin ka ni Kuya Will ngayon, di ka sagot? That's my point. At kapag magkakaperaan, sisigaw mga power. Diba? Sisigaw-sigaw mga tao dyan. At ganado lahat yan. Yung mga pilahan sa mga bigay ng gobyerno, haba ng pila. Nagtsatsagas lang, aga-aga nila, mahalap sa bubukas ng agency. More to be desired. More than gold. Yet, than much fine gold. The much fine gold represents the finest, yung pinakamataas yung harap niya. Yung pinakamataas yung value. The finest. Ibig sabihin, the finest wealth of the earth, the finest, the wealthiest possession you can have, you desire the Word of God. Tandaan mo,
mo sa puso mo to. This is a great wisdom. Lahat na meron tayo mo, iiwanan natin. Masusunod lang. Sakyan, masusunod. Magka-crush yan. Mayumupi yan. Matototal wreck yan pag ginalaw ng Diyos. Building, isang sunog lang yan. Isang earthquake lang na malakas yan. Anong meron na ngayon? Cellphone mo, isang tubig na dublog sa tubig lang yan. Pero sa ilan ng Diyos, pangwala na. Pangwala na. That's why, kung di-desire mo siya kapatid, hindi naman yung sakto na para bang ganito, nararamdaman ko, parang pinipilit ang mga tao magbasa ng Bible. At kapag ka nagbasa ka, parang pinapahirapan mo yung sarili mo. You know that feeling, na parang pinipilit mo yung sarili mo magbasa, tapos ang hirap at tagal bago matapos, ay salamat natapos na ako. Parang bagang gano'n. Hindi ganun ang word of God. You desire it. Alam mo yung word na desire, yung parang hindi ka na makapulog. Di ba nung magkakaroon ka ng first salon, pipili kang bukas? Yung JP, di makatulog. Nung kukunin namin ng kotse ni Pastor, sa Toyota kami, pinaka-last na, last. Magsasarado na yung Toyota, inakayos mo ng agent yung papers para ma-release lahat din. Sabi ni Pastor na, ano, kaya mo na kasi hindi nag-lunch eh, mga nag-lunch eh. Ano, Dad, kaya mo na tayo? Sabi niya. Hindi natin, hindi na makakatuloy si Pastor Paul, sabi niya. Ini-imagine niya paano ma-park, paano niya drive sa Toyota. And, alam niyo mga kapatid, lahat tayo dumayos ng bagay na sobrang gusto mo isang bagay. Nandun yung attention mo. Nandun yung inirat mo. Diba nung bibili ka ng cellphone, wala ka yung mag-ipon, di ba net? Inik mo yung Aguinaldo mo, di ba? Tapos, pinadala mo sa NBC, tapos scammer pala, di ba? Ang hirap yun. Doon na umikot yung attention mo, di ba? Hindi, that's reality. Pag may gusto ka, mga kapatid, more than that, makinig ka. Habang minalalang ka sa Word of God, habang nadi-discover mo sino ang Diyos, mas pinapagano siya. Pinapagano mo ang Panginoon Diyos. Inyo kahapon, kami ni Mrs. Punta kami bar. Kasi first driving lesson niya. Kailangan ng driver. Iniisip ko kung on the way kami. Nag-i-imagine ako. Kasi, for pastors, we study the Word of God, we preach the Word of God, we have so many lessons sa biyaya ng Panginoon. Inisip yung Words Digest natin, 365 lessons. Yun na lang ha, bukod walang preaching namin nung paman, kaya ko lahat ng preaching ko naka-record. May notes ako sa Bible ko. Pag binrouse ko, inahanap ko, inaabot ako ng ilang panahon, kasi dami-dami na eh. Bible study pa tayo. Recorded lahat sa app ko. Kung sakasakaling lahat ng lesson, isip lang. Ang dami-dami lessons na alam, no? I don't think na alam lahat tayo, hindi. Pero, alam nyo, ang totoo niya, gaano kaya parang yung pinamumuhay natin sa salita ng Diyos? Iniisip ko eh, tuturo tayo ng kabanalan, pero nag-struggle ba tayo sa kabanalan? Tuturo ka ng faithfulness. Are we practicing faithfulness? Tuturo kami yung stewardship. Yung bang meron kami, steward ba kami? And then, we'll come to conclusion. Pinuntahan mo sa mananampalataya. For how many months pinuntahan mo? Binay mo na study mo. Let's say, yung 365 lessons, naibigay mo lahat sa kanya. Naidiligan mo. Anong klaseng mananampalataya meron tayo? It's my question. Halimbawa sa JP, binay mo study ko. 365 weeks. Iyan po yung mag-initiation ng prayer request. Iba pa, mga kapatid, yung meron siya sariling Sunday, makikinig dyan, makikinig yung mensahe ng Panginoon, may fellowship pa tayo, before may co-fellowship pa tayo, meron kayong Words Digest sa internet, may 5 MB tayo sa internet, may freedom tayo sa internet. Anong kasing gym kaya meron tayo? Ano nyo?
mo conclusion? Is that how much you know? But, mamaya natin sa mga mo dito. It's not how much you know. Pero gano'n ka willing i-apply yung word of God? Gano'n ka willing magpasakot sa word of God? Mga kapatid, simulan ko natin. Simulan natin. It might not be easy, but it is not impossible. Alam mo yung ulirati mo niya sa word of God? Habang nalabasa ka, siya ko din. Binasa ko yung buong dyan. 27 books of New Testament. I'll give you example. Clear and true example. John chapter 1. Para hindi nyo bakit nagkakaganito ako ngayon. You know that our words digest make what Matthew, Mark, Luke, nag-jump tayo ng Acts hanggang Revelation. It means throughout New Testament except John, may devotion tayo tayo. Biyaya ng Panginoon Diyos. Hope you will benefit. Pero naman yung mga kapatid, I decided this year, daily book John. Verse by verse. Kung pwede word for word. God is revealing something. It strengthened my faith. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The subject is Word. Nung pasimula, may Word na. Ano ba ang pasimula? Ang simula ang creation. Ibig sabihin, bago mag-creation, may Word na. It speaks of eternity. Walang eternal bukod sa Diyos. Maliwanag? First Revelation, just maliwanag dyan. That word is eternal. Ganigyan, tingnan. And the word was with God. Yung word na yon, nandun na sa eternity, kasama siya ng Diyos. Naalala ko, sabi ng Bible, Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image. May kasama ang Diyos. Let us, our image is plural. God did not talk to himself. Dikahin natin. Gagal ba ang Diyos? He was with God, that word. And the word was God. Pastor, was God siya eh. Hindi siya is God. Dati siyang Diyos, Pastor. Progress natin. The same was in the beginning with God. Yung word na yun, nakasama ng Diyos, na isang Diyos, na sa beginning ay Diyos. Sino siya? Nakilala ko niya. And all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Ito na simula, verse 3. Pinakilala yung word bilang manlilikha. All. Kasama ka, kasama ako, lahat sa nature, lahat ng universe, lahat. All were made by Him. The first time, lumabas ang word na pronoun, Him. You see that? Now, the writer is referring to that word as a person, not mere. Word logos, hindi siya word, hindi lang siya concept, hindi lang siya expression, hindi lang siya salita lang. But He is Him, made by Him. Tandaan niyo, kung tik niya, it is it. Tama? And without Him, was not anything made that was made. Tandaan nyo, yung cross-referencing na ito, hindi ito bunga ng overnight. Bunga ito ng pagbasa ng Bible. Nakikita nyo ba yun? Hindi naman i-reveal ng Diyos ito kung anong connection ng lahat ng ito. As John 1:1 lang sa magiging revelation, magiging creation ka, kung hindi mo nabasa ang creation. Kung hindi mo inamnam yung Genesis, naunawaan yung point ko ngayon. Hindi magiging maliwanag ang John devotion mo everyday kung walang Bible reading. Kahit magbasa ka ng commentary, hindi mo madadigest yan, maliban na encounter mo yan. That's how beautiful Bible reading is. Na-amaze ngayon ako. I'm telling you, mababaw lang. Pero
It connects everything. One Bible ito eh. Ito pa. Sabi ng verse 4, in Him was life, and the light was the light of men. Ang simpleng word dun, di ba? Dissect natin. Namnamin natin yung treasure ng Word of God. Yung sweet than honeycomb, than honey. Sweeter than. Sabi niya, in Him was life. Dun sa word na yun na Him ay buhay, was life. Ibig sabihin, the word, that Him, na person, sa Kanya galing ang buhay. Nakunin nyo, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Hindi mo rin ang cross-reference na pag hindi ka nagbasa ng Bible. Yung life, hindi mo lang nagaling sa Diyos ang life kung hindi mo nabasa ang Bible. Now, and the life was the light of men. Now, yung daw buhay na galing doon sa Word na siya yung Panginoon sa Kristo, na siyang manlilikha, sa Kanya galing ang liwanag. Ang liwanag ng mga tao. And the light of men. Now, bakit liwanag ng mga tao? Siyempre, nabasa mo sa Bible ngayon. Kasi there is darkness. In the beginning was the Word. In the beginning, God created the heaven and earth. And the Word was without form and void. Walang. And the Spirit of God moved upon the face of the water. Naalala mo sa creation, there was darkness. At may darkness, kumilos ang Holy Spirit, nag-move. At sabi ng verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Maunawaan mo muna kung saan nagmula yung light. Yung light nagmula sa Diyos, and God said, let there be light. Bakit ito naman? May Bible ang binasa. Now, alam mo ngayon, galing sa Diyos ang light. Tapos, nabasa mo sa John, sabi ng Panginoon sa Kristo, I am the light of the world. Ibig sabihin, yung magdalight sa lahat ng mga tao, galing sa buhay. Na yung buhay galing sa Word. Na yung Word, sa Panginoon sa Kristo, manilin ka. God, eternal God. Gumaganda ngayon. Isang verse lang yan, per day, o dalawa minsan. Nakakamiss kayo. It confirms, it gives me treasure. Pag pinangaral mo ngayon ito, sa puso talaga. Bakit? Nakatanim eh. Verse 5, and the light shineth in darkness. Tandaan nyo, nagliliwanag sa madilim. Kadiliman, nagliliwanag. No matter how bright and dim it is, it will surely shine. You can appreciate light sa light. You will appreciate light in darkness. Testimony. Witness. And the darkness comprehended it not. Comprehend here is similar to seize. To overcome. To apprehend. Synonyms yan eh. Ibig sabihin, kahit anong gawin ng darkness, hindi nyo matalo-talo yung liwanag. Ganun din. No matter how much Satan will do sa mananampalataya, you will know, hindi mo natagumpay ang kaway sa Diyos. Ang kadiliman sa liwanag. Bakit? Satan, the God of His Word, had blinded the mind of them, which believed not. Mabasa mo rin yun eh. 2 Corinthians 4:4, lest the glorious light of the gospel of Christ is preached. Yung darkness, blindness yan. Deception, sin, the Satan. At sabi na, shine it. Maliban kaya kailangan talaga tao ma-preach ng gospel. The light of the glorious gospel of Christ. As a verses, there was a man sent from God whose name was John and the Baptist. Galing sa Diyos, the authority. Galing sa Kanya. The same came for witness, to bear witness of the light. Yun yung pakinig mo ito. Kasi it will remove the doubt. It will remove the doubt. Zero-in ng Diyos yung duda sa puso mo, sa kaligtasan mo, sa Diyos na meron tayo, sa turo na meron ka. Tingnan nyo, mga nyo ito. John the Baptist was accepted prophets of God ng Israel. Ang sabi ng Bible, the same came for a witness. Dumating siya, hindi para sa kanya, but for a witness, to bear witness of the light. Now, yung light sa verse 7, capital letter. Ang tinutukoy ng light na yun, yung word na nag-testimony niya.
na yun ang Diyos, na yun ang manlilikha, na yun ang liwanag, na yun ang buhay. Yung light na yun. Did you masundan yun? That all men through Him might believe. Yan. Yung light na yun, lahat ng tao, sa pamamagitan ng light na capital letter na yun, the Word, the life, the Creator na yun, mananampalataya. Ito pa lang, mananampalataya. Mananampalataya. Hindi mo lang tulungan. Hindi mo lang kuha ng buti, mananampalataya. He was not that light, sabi ng Bible. Sino? John the Baptist. Hindi siya yung liwanag, but was sent to bear witness of that light. So, clarified, para walang confusion, hindi si John the Baptist ang liwanag, kundi pinadala siya para maging witness ng light. He was, verse 9, that was the true light, which lighted every man that cometh to the world. Siya daw yung totoong liwanag. Bakit ito liwanag? May peking liwanag. May nagliliwanag na, may mga counterfeit. Gawin niyo? Para i-separate sa mga mali, pinakita, siya yung totoong liwanag. Kasi panahon nito, may sabi, ako si Kristo. May mga napapanggap na propeta, may napapanggap na mga sinuko ng Diyos. Para ma-separate siya sa mga yun. John Locke said, that was the true light. Siya yung totoong liwanag. Naman paniniwalaan ng mga tao. He was in the world. Ito na. Nakita mo na? He was in the world. Paano katakila na yung manlilikha pumunta sa kanyang nilikha? He was in the world. Ito, pagkakatawa-tawa ng Panginoon to. And the world was made by Him. Nandun siya sa mundo, na mundong ginawa niya, and the world knew Him not. It happened. Nasa mundo ang Panginoon, yung mundong nilikha niya, pero ang mundo hindi siya kilala. And the saddest verse here, verse 11, He came unto His own, and His own received Him not. Siya ay pumunta, dumating sa kanyang sariling bayan niya in the context, generally sa ating lahat. Generally, lahat ng nilikha niya, specifically yung Israel. Pero hindi siya tinanggap. Sino yung tinanggap? Yung binanggit mula verse 1 siya yun. Hindi tinanggap yung Diyos, yung manlilikha, yung liwanag ng buhay. Hindi tinanggap ang Diyos at Panginoon na kapagligtas. Pero masaya, verse 12, i-break natin. Now, when you use the verse 12, may kapangyarihan na. Nakalina, hindi na siya yung isang verse na nahilimot mo na, ito ba yan? Yan alam mo na yung context. When you now use the verse 12, may kapangyarihan. But, di ba nireject siya? May but to change the direction. Ngunit, mayroong din tumanggap. Tingnan nyo, but as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God. Tandaan nyo, Him pa din ito. That is the word pa rin na subject dito, mga kapatid. Maliwanag na, bagamat nireject siya, hindi tinanggap, sa mga bagamat sa mga tumanggap sa Kanya, sila yung binigyan ng karapatan na pangyarihan maging mga anak ng Diyos. Yun pa, dapat what? To them which believe on His name, sa mga nagsipagsampalataya sa Kanyang pangalan. Maliwanag dito, Jesus received and believed Him to become a child of God. Maliwanag para maging anak ka ng Diyos, tanggapin mo siya. Kabaliktaran, same book, John 8:44, yung mga ayaw tumanggap sa Kanya, ayaw maniwala sa Kanya, sabi niya, kayo ay sa inyong amang Diablo. Kabaliktaran, rejecting Christ, a child of God. The devil, receive Christ, a child of God. Maliwanag sa iyo yun. Yung John 1:12, may kapangyarihan kayo. Bakit? Nagbabasa ka ng Bible. Alam mo yung pinanggalingan niya. Contextual. Amen? Verse 13, which were born not of blood. O, pinanganak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos ba? Remember, ang way ng Diyos para maging anak ka niya is to born again. Pinanganak ka ng Diyos, not by blood. Ibig sabihin, hindi natural descendant. Hindi paggamit ng dalawang tao magsasama. Ang kaligtasan, hindi ka pamanakan sa
sa laman. Kapanganakan sa Espiritu, ibig sabihin yan. Not of the will, nor of the will of the flesh. So, hindi kalooban mo, ba't naligtas ka? Hindi kalooban ng tao o ninuman, ba't naligtas ka? But of God. Now, it separates. Na ang kaligtasan mo, pinapanilan dito, ito pala, assurance. Ang kaligtasan mo ay gawa ng Diyos. Anak ka ng Diyos dahil sa Diyos. Dahil sa Panginoon. Hindi dahil gusto mo. Hindi mo pinili ang Panginoon. Siya ang pumili sa'yo. Tinanggap mo siya. Alam mo bakit? Kasi una ka niyang tinanggap. Kumilos na ang Holy Spirit sa'yo. Verse 14, ito yung last kagabi. Ito ko nahirapan kahapon. Bakit? The reality. Kahapon malungkot ako eh. Pinagbubulay-bulay ko yan eh. Nandiyan ako maghapon. Iniisip ko eh. Yung bang binabahagi ito, ang dami-dami everyday na salita. Yung ay apply mo yan. It grieves my heart. May realization ako gabi. Hindi parang yun naman ang mga kapatid. Sa kagustuhan mo makausap ng Diyos, basa ka ng Bible. May bubuli-buli ko. Baba ang asawa ko. Tulungan ako sa baba. Nag-sightseeing kami sa may river dyan. And a bridge. Parang San Francisco Bay. And then, yun yung mga kapatid. As I nakakabus lang, sightseeing sila doon sa forest and river doon. Kasama ng Bible ko. And God speak. Hindi naman ang mas Diyos yung salita ng Diyos pa rin eh. And I began to enjoy. At yung verse 14 na ating mahal na verse para patunayan si Kristo ay Diyos, mas naging maliwanag sa akin yan. And the Word was made flesh. God came in the flesh. Sino yung word na yun? Para malaman mo, sino ang word na yun? Balikan mo muna ng verse 1. Siya yung Diyos na nandun sa simula. Siya yung Diyos na kasama ng Diyos. Siya yung Diyos na, siya yung word ng Diyos doon. Sa verse 3, siya yung manlilikha, the Creator. Diyos na siya, Creator pa siya, buhay pa siya, liwanag pa siya. Siya pa yung overcomer ng darkness. Siya pa mga kapatid, yung tinestimony ni John the Baptist, siya yung dumating sa mundo, hindi tinanggap. Siya rin yung tinanggap kaya naging anak ng Diyos. At siya ngayon ay nagkatawang tao. Di ba matibay? Hello? Di ba magandang Bible study? Hindi naman paramihan. Wala pa sa yung chapter yan. 10th day na ngayon. 14 pa lang ako. Pero yung truth, hindi mo kayang bilhin. Sabi ko sa inyo, hindi mo ma-appreciate ko without reading the Bible. That experience is my desire to give to you. Na hindi maging malabo ang Word of God. Sa una, hindi naman niya magiging ganyan ang pagkakaroon ninyo. Pero to know the story, to know what the Lord did, what the Lord said, is perfect already. Para, ko sabi ng Panginoon ganito, gawin ko yun. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Tingnan nyo ha. And beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of God and of the Father, full of grace and truth. Sabi ni John the writer, nagkatawang tao yung Diyos, yung Word, at nabuhay kasama natin. Si John ngayon, na-picture ko sa isip ko, bakit sabi niya, we beheld His glory, dwelt among us. Ano bakit? Inakasama niya ang Panginoon sa Kristo na buhay. Ba't tinawag siya Jesus Christ? Naging apostol siya, di ba? So, totoo yung sinasabi niya. Dwelt among us, nabuhay siya, 3 years kasama niya. And beheld His glory. Habang nakakasama niya, naging kaluwalhatian ng Panginoon. Visible. The glory of the only begotten of the Father. Kinakilala niya na ang Ama ni Kristo. Hindi si Joseph.
full of grace and truth. Yan yung inisip ko, bakit full of grace and truth? Pag puno, complete, occupied, contained. Tama? Pag full, kasi parang full, bago na yun. Pag full, buo, di ba? Kasi punong-puno siya ng biyayang katotohanan. Iniisip ko ng magandang term doon na parang ma-appreciate ko. Then I imagine, as I read the Bible, Jesus Christ is the grace of God. Jesus Christ is the grace of God. Sabi ni JP nung araw yung niya, diba? Tapos sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Kung bakit puno siya ng grace and truth, siya mismo kasi ang grace and truth. Sa kanya nagbumula ang grace and truth. Ang truth and grace ay siya mismo. You see that? Tanong, kaya nang bilhin sa puso ko yun? Hindi na kaya bilhin. Yung mga truths na yun, sana, habang nabubuhay ako, buhay sa akin ito. Kahit i-Bible study rin ito, uupuan ko yan, ituturo ko yan. Hindi na kaya kunin sa akin ang tutuhan natin ngayon. Ang maganda, pagtuturo ko to with authority. Bakit? Experience it. First-hand revelation from God. That is, mga kapatid, wala naman ano pa na rin hindi mangyayari sa mundo. Read your Bible. Every day. Huwag niyong gawing option. Di ba topic ako yun? Hindi mo nagalaw. Kasi ito ba sa puso ko? Ito yung disciple na may ipasa sa inyo. May turo sa inyo. Tandaan ninyo, I'm a teacher in the criminology department. Kahit matapos ko ang module ko, kahit ma-discuss ko, actually yung mga lesson ko, hindi ako na makabase. Kahit matalas ko, bayis ko ng estudyante ko, wala sa akin. Ang gusto ko, yung pag tinanong mo siya, alam niya. Nagigilid ako mataas sa mga personal na totoo sa buhay niya. Pag kinabi patient, kahit yan ang ganda yan. The minimal grade. First class mo yung sarili mo. Sight experience mo in life. Yung galing sa'yo talaga. The highest it can be. Kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo, di mo kaya nawalan. Huwag na kayong voice temporal, mga kapatid. Young people, kahit bata ka, pwede kang mag-anak ng Diyos. Simulan mo. Simpleng utos. Search the scriptures, for in them we have eternal life. And they are they which testify of me. That is my answer to the young people who ask me, paano ko pag-aralan ang Word of God? Sabi ng Panginoon, it's command. Dapat di siya option sa'yo. Sabi ng Panginoon, search. Pag sinisip ko siya, ang unang malalaman, may buhay na wala na. Pangalawa, ang sekreto, dapat tungkol kay Kristo. And they are they which testify of me. Pag nag-aral ka ng Bible, di ba maraming religion? Pagkagaling pa nga yung mga preacher, di ba? Ang lalaki ng mga gawain, talaga naman. You mean, yun ang basyan para tama sila? Hindi. Ang mali nila, Bible din ang hawak nila, but they are rejecting Jesus Christ. Eh sabi ng Bible and they are they which testify of me. Pag hindi Christ-centered ang Bible study mo, maliligaw ka. Pag hindi tungkol kay Kristo ang nare-reveal, kakamali ka talaga. And I close. Last 2 nights, nagtanong ko kay Kenneth sa mga workers, devotion. Anong kaibahan ng Words Digest this year? Mga sinabi. Ngayon yung sagot na narinig ko. Kasi sa John tayo sabi ni Kenneth, Pastor, patungkol po sa person ni Jesus Christ. Exactly. Dahil dyan, meron siyang Starbucks order. Nung pinadala, 3 cup ng coffee, nagaling ka sa choir. Pero siya na at least ito na ako, pinag-reward na ako sa kanya. Dumaan sa pulis, isa lang naman sa kanya. Tatawa ako yun. Out of the 9th lesson kagabi, it's all about Jesus Christ. Lesson 1,
Jesus Christ, the eternal Word of God. Lesson 2, Jesus Christ, the creator of all things. Lesson 3, Jesus Christ, the light and life. Lesson 4, Jesus Christ, the light and the overcomer of darkness. Lesson 5, Jesus forerunner. Si John the Baptist na yung topic mo na, pero si Cristo kan lang pagkita, di John the Baptist. Jesus forerunner, a man sent from God named John the Baptist. Pero gusto kong turo sa inyo, always about Jesus Christ. Dumating din, the next topic, tapos Jesus Christ, the rejected God and Savior. Tapos Jesus Christ, receiving ability to be a child of God. At kagabi, Jesus is the God who came in the flesh. It's about Jesus Christ. Kung gusto ko talaga lumag sa Panginoon, kasi Christian din. Therefore, it's about Christ. Amen? Now, when you read your Bible, look for Christ. Alam mo. Galang-galang naman ang mga pang-debate. Kalimutan mo na yan. Yung mga parang papataas ng ego mo. Pag ang Bible study mo, nagpataas ng ego ng pride ng pagkatao mo, mali ang object ng Bible study. Alam mo ito? Nung nakita ko yung out of 14 verses na ngayon, inabot ng 9 days. Sabi ko, ganun pala, karami ang hindi natin alam. Sorry. Kahit yung mga nireveal ng Diyos na truths na yun, wala pa sa kalintingan ng mga tunganan yun. Ibig sabihin, habang buhay tayo, student tayo ng Bible. Everything. Amen? Amen. I invite you. Decide kayo tonight.